Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Title, He Can Lock Himself Up, VP Sara to Marcos Jr. In a statement, Vice President Sara Duterte directly said that Marcos Jr. could lock himself, ikulong ang sarili, if he was really serious in the fight against corruption. Pwede niyang, sa Tagalog, ganito, pwede na niya ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na mayroon siyang pagkukulang. Ito ang tugon ni VP Sara sa pahayag ng Pangulo sa press con niya kahapon. Sabi ng Pangulo, sa mga walang hiya dyan na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligayang araw nyo. Hahabulin na namin kayo. Ang gandang pakinggan, ano? Habuldan. VP Sara added that if the president is going to chase the alleged thieves in the town, in the government, he should also include himself because he signed the national budget, which is alleged to be the root of all flood control anomalies. Agree ako dito kay VP Sara. Ang pinagmulan ng talamak na corruption ngayon ay doon sa mga budget na pinipirmahan ng Pangulo. 3 taon na po na marami palang budget insertion ng mga mambabatas. Sa isang privilege speech, sinabi ni Congressman Edgar Erese na umabot sa 1.47 trillion pesos ang insertion sa budget 2023, 2024, and 2025. At sabi ng kongresista, hinayaan ito ng Executive Department. Bakit nila hinayaan ito? Kaya dito, nagkaloko-loko tayo. Ang problema, ang Pangulo, wala daw siyang kasalanan. Yung pagpirma niya, I don't know kung anong tingin niya doon. Yung pagpirma niya is okay lang. Nireview naman daw niya eh. 4,057 pages ng 2025 GAP. Nireview niya, wala siyang nakitang mali. Pinirmahan ko, wala akong kasalanan. Ganon yun. Kaya, it's a matter of perspective. Palasyo, Pangulo, sabi niya, malinis ako. Ako nga ang nag-expose ng korupsyon, dapat pasalamatan niyo ako. Kaya sinabi ko, mahiya naman kayo. Doon sa SONA, inulit na naman niya kahapon, mahiya na naman kayo. How many months had passed, ganun pa rin, mahiya na naman kayo. So, to me, these are good statements ng Pangulo. Kailang hanggang salita lang yan. Kulang sa aksyon. Kaya, napaka-bold ang statement ng Vice Pangulo. Sabi niya na ikulong na niya ang sarili niya at amining may pagkukulang. Kung ako inyong tatanungin, never na gagawin niya ng Pangulo. Bakit niya aminin na may pagkukulang? Nagpapalusot nga eh. Ang galing magpalusot ang taga-palasyo. Yun daw pagbagsak ng ating ekonomiya, hindi lang daw dahil sa korupsyon, dami namang ibang dahilan. Ano daw? Dahil daw sa climate change, dahil sa sunod-sunod na mga bagyo at iba pang kalamidad, kaya bumaba ang ekonomiya. Makakabawi din daw ang gobyerno ngayong 4th quarter. Sana nga. Yes. Ako, sinasabi nila, kasama ako sa list of destabilizer. I don't know kung saan nakuha ni Mr. Ramon Tulfo yung listahan niya. But, palagi kong sinasabi, sana magtagumpay ang administrasyong ito. Kasi kung maging failure ang administration, sino ang kawawa? Ang mga nasa laylayan. Kung tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ekonomiya, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng peso, tuloy-tuloy ang pag-alis ng mga mamumunan, sino ang maapektuhan? Ang mga taong nasa laylayan.
babagsak ang ekonomiya, maapektuhan ba ang Pangulo? Hindi. Dahil Pangulo pa rin siya eh. Hindi siya magugutom. Marami silang pundo. Ang mga nakaupo ngayon, mga government officials, hindi masyado dahil malaki ang sweldo nila. Ang kawawa na maghirap kung babagsak ang ekonomiya ay ang mga nasa laylayan. Kaya sana gusto ko magtagumpay ang administrasyong ito. Sana gawin nila ng tama ang trabaho nila. Sabi ni VP Sara, I'm not calling for the president to resign. Totoo, I have never heard the vice president saying resign ka na. No. Ang sinasabi ng vice president, do your job well. Because if the president does his job well, ang aangat ang taong bayan. Ang problema, gumagalaw nga ang Pangulo, masipag siya, lakad daw ang lakad, kailang hindi epektibo ang kanyang ginagawa. Kagaya itong ginagawa niya ngayon sa investigasyon. 3 buwan na. Wala pa rin nangyayari. Patuloy pa rin ang pagkawala ng tiwala ng mga mamumuhunan sa atin. Problema, binubola pa niya ang taong bayan. Sabi niya, dahil isiniwalat ko ang katiwalian sa flood control, bumalik na ang tiwala ng mga mamumuhunan. Saan yung bumalik? Bakit noong August, 41% ang pagbaba ng foreign direct investment? Bakit itong third quarter, bulusok, 4% lang ang economic growth? Galing sa 5.5% ang laki ng ibinagsak. Ayan ba ang bumalik ng tiwala? So, good luck sa administrasyong ito. Sinasabi ng Pangulo, sana makakabawi ngayong 4th quarter. Sana nga. Dahil hindi natin, we cannot afford. Ako, sa totoo silang, sufisyente na ang pension ko para sa aming mag-asawa. Hindi kami maghirap kahit babagsak ang ekonomiya. Kailang ang kawawa ang taong bayan, yung nasa laylayan, yung ordinary laborers, mga farmers, mga fishermen, mga daily age worker, kawawa sila. Kaya sana maagapan, sana mapakulong ninyo ang mga mastermind. Dahil yan ang iniintay ng taong bayan. Kung ang mapakulong ninyo ay mga malilit lang na isda, tuloy-tuloy ang pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa administrasyon ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng hiyero at pako para makapagpagawa sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan mo Ugero. Salamat kayo. May tagat. Atop na sila karon. Ug karon mao na ni ang itsura sa atop sa natagaan na mo Ugero. So mga dagko na gid kayo ang buslot. So kuan na gid kayo. Ang ulan, kung mag-ulan, luoy gid sila tungod sa kadako na sa buslot sa ilang atop. Ug karon ate pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa kadako sa buslot, pila na siya katuig? 7 na katuig. 7 na gid katuig. So nga naman nga sa 7 katuig wala gid mo nakapuli og atop nga dagko na mo kayong buslot. Wala mi budget. Panahon karon kalisod og budget. Sa kalisod sa panahon karon wala mo na budget nga para gid sa inyong pangatop. So karon natagaan na mo mag-atop na mo karon. Makatop na mi karon. Oo. Dagang salamat sa nagatag og sen. Karon naman na gyud sa pag-atop. So maayo na gyud nga tan-awon. So nindot na gyud kayo ang atop. So dili na pareha ganina nga kuan na siya kanang buslot. Salamat kayo sa panahon nga natagan mi og sen. So sa nagatag ni nga
magpadayon ni nga tabang sa mua. Salamat kayo. Salamat kayo. So, may natingalan ko.